Han, baka pwede pa. Tanong ko sa mister ko nung minsang maglambing ako sa kanya sa kama. Pagod ako sa biyahe, Han eh. Bukas na lang ulit. Ganon ang sitwasyon ng buhay naming mag-asawa. Simula nung naging abala sa negosyo namin ang mister ko sa Tarlac. Kung pera lang ang pag-uusapan, ay masasabi kong sobra-sobra na ito sa amin. Ang kapalit nga lang noon ay ang oras naming dalawa bilang mag-asawa at lalong naging malayo ang atensyon ko sa mister ko nang dumating ang dalawang trabahador namin sa bahay nitong taon lang. Oo, mahal ko ang asawa ko. Pero hindi ko matatanggihan ang dalawang boy namin. Nasabay akong sinisira at binubuo nung mga oras na wala sa tabi ko ang mister ko. Kung ikaw ang nasa lugar ko, pipiliin mo ba ang tama o ang bawal na masarap? Dear Miss Callie, itago niyo na lang po ako sa pangalang Mariel. 35 years old. May asawa na pero madalas wala sa bahay dahil sa negosyo namin. Madalas ako lang ang natitira kasama ng dalawang trabahador namin na si Paulo na nasa 21 ang edad. Siya ang all-around boy namin. At si Rico naman na nasa 27 pa lang ang edad. Siya ang family driver namin. Pero kapag walang biyahe ay tumutulong din siya bilang boy. Madalas tahimik lamang sila. Pero kung makatingin sa akin, para nila akong sinusukat. May isa rin kaming stay-in kasambahay na umuuwi kada Huwebes at Linggo. Simulat sa pool, alam kong pilyo na ang dalawang trabahador namin. At ang matindi, alam kong type nila ako. Hindi na bago sa akin yon, lalo na sa mga lalaki. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kahit 3 dekada na ako sa mundo, maganda pa rin ako. Maputi at maganda ang hubog ng katawan, lalo't wala pa kaming anak ng asawa ko. Dati rin kasi akong model, bago ako napangasawa ng mister ko. At syempre, sanay na akong tinititigan nang may mali siya ng mga lalaki. Kaya sa tuwing wala ang asawa ko, ramdam kong unti-unting dumidiskarte sa akin ang dalawang boy namin. Isang hapon, nasa sala ako't nakashort lang at maripis na sando. Ang init kasi ng panahon nung time na yon. Tapos biglang pumasok ang binatang si Paulo. Ate, ma'am, pasensya na po. Hindi ko alam na ganyan pala yung suot nyo. Ano namang masama? Nandito lang naman ako sa bahay Kaya nga po, hindi lang po siguro ako sanay. Pero, mas bagay pala sa inyo yung ganyang suot. Natawa ako sa sinabi niya. Ang tapang ng binatang to sa isip ko. Habang nag-uusap kami ni Paulo, dumating naman si Rico galing garahe. Pawisan siya habang hawak ang basahan. Halatang kakagaling sa paglilinis ng kotse. Sabay silang tumingin sa akin pagdating niya. Tapos biglang natahimik pareho. Ramdam ko yung tensyon ng ilang segundo. Parang parehong may iniisip sila na hindi ko alam. Oh, bakit kayo nakatingin sa akin May dumi ba ako sa mukha? Tanong ko. Wala po. Pero kung may dumi po ma'am, baka ako na po yung magtatanggal. Tila biro ni Paulo. Hoy Paulo, nagiging bastos ka na naman Sabat naman ang driver. Hindi naman Rico, hayaan mo lang. Okay lang sa akin. Sabi ko. Sinabi ko yon ng may ngiti. Gusto ko lang subukan kung hanggang saan ang lakas ng loob nila. Kinagabihan, dahil day off ng kasambahay namin,
Inaya ko silang dalawa na mag-inuman kami sa terrace. Nagdala naman sila ng pulutan at alak. Tipong simpleng inuman lang yung sinabi ko sa kanila. Walang susobra dahil bawal. O sige, mga 3 baso lang ako ha. Ayokong malasing at wala ang asawa ko. Kung malasing ka ma'am, kami na pong bahala sa inyo. Sagot ng binatang boy. Abat ang tapang talaga ng binatang to. Baka gusto mong isumbong kita kay sir mo? Biro ko nang nakangiti. Paulo, respeto naman kay ma'am. Sabat ni Rico. It's okay. Hindi naman ako nagagalit, Rico. Nakakatuwa nga eh. Kasi parang nawawala ang stress ko sa kanya. After nun, tinitigan ako ni Rico nang seryoso pero malambing. Kung tutuusin ma'am, hindi lang naman kakulitan ang kaya naming ibigay sa'yo. Sabi nito. Ganon? So, ano pa ba ang kaya niyong ibigay? Sabay silang napatingin sa isa't isa sa tanong ko. Pansin ko sa mata nila na may ibig sabihin yung mga biro nila. Kung gusto niyo ma'am, pwede namin kayong i-massage kahit buong gabi pa. For real? Talaga lang ha? At ang simpleng usapan ay nauwi sa biroang hindi dapat. At hindi ko alam kung ba't naaaliw akong makisama sa 2 boy namin. Hindi kaya dahil kulang na sa atensyon ang asawa ko sa akin. O baka naman gusto ko rin sumubok ng iba. Yung bago at may thrill na hindi ko pa nararanasan. Habang lumalalim ang gabi, ramdam ko na mas nagiging delikado ang mga usapan namin. Maya-maya, tumahimik sila pareho. Tila nakatingin na lang sa akin, sa katawan ko. Oh, bakit natahimik kayo bigla? Para kayong may balak ha? Madam, huwag niyong mamasamain yung itatanong ko pero nasubukan niyo na ba noon na pumatol sa 2 lalaki? Nang sabay, matapang na tanong ng boy na si Paulo sa akin. Natigilan ako. Alam kong lasing na ang binata, kaya niya nasasabi yun. Pero ang matindi, naramdaman kong uminit ang pisngi ko sa narinig ko. Sira ka talaga, Paulo. Nasabi ko na lang, pero ang totoo, tila nagkaroon ako ng interest sa sinabi niya. Nang gabing yon, ramdam ko na unti-unti nang nagiging totoo ang lahat. At ako, pagdating ng pagkakataon na yon, ako mismo, hindi ko alam kung paano ko sila tatanggihan. Kasi imbis na matakot ako, parang may kung anong excitement na bumalot sa pagkatao ko. At nung gabing nag-inuman kami ng 2 boy namin, tila nabitin ako. May mga salitang binitawan ng 2 na hanggang ngayon bumabalik-balik sa isip ko. At hindi ako makapaniwala na may lakas ng loob silang sabihan ako ng mga ganong bagay. Na hindi nila inisip kung maiinis ako sa kanila at baka matanggal pa sila sa trabaho. Pagkatapos ng ilang linggong out of town, dumating ang mister ko nang hindi ako nasabihan. Nakita ko na lang ang kotse niya sa garahe at halos magkanda o gaga ako sa saya. Siyempre asawa ko pa rin siya at matagal na rin kaming hindi nagkakasama. Han, hindi ka man lang nag-text na uuwi ka na. Gusto lang kitang sorpresahin. Kaya hindi na ako nagpa-drive kay Rico. I miss you, Han. Sabi niya. Niyakap niya ako at hinalikan. Ramdam ko yung pananabik niya. Pero kasabay nun, may bigat at konsensya sa puso ko. Kasi habang yakap ko siya, naalala ko yung mga tinginan at mga bastos na salita ng 2 boy sa akin na hinahayaan ko lang. Kinagabihan, nagtabi kami sa kama ni Mr. Gusto kong bumawi sa kanya at gusto kong maibsan yung pagkauhaw ko. Pero sa kasamaang palad, parang may kulang.
Sa mga unang minuto, naging maalab at mapusok siya sa akin. Halos mawala ako sa ulirat. Tila ayaw kong pakawalan siya sa pagkakayakap ng mga sandaling yun. Pero gaya ng dati, mabilis siyang sumuko sa kama. Sa huli, naiwan akong nakatingin lang sa kisame. Habol-habol ang hininga, pero hindi pa rin kontento. Han, baka pwede pa. Lambing ko sa mister ko. Pagod ako sa biyahe, Han. Bukas na lang ulit. Maya-maya'y tumalikod siya at agad nang nakatulog. Naiwan akong gising. Hawak-hawak ang unan. At pakiramdam ko ay lalo akong nagiging uhaw sa kama. Kinabukasan, bumaba ako para magkape. Doon ko nadatnan si Paulo at Rico na nag-aayos sa sala. Good morning, ma'am. Ang ganda niyo ngayong umaga, parang blooming. Bungad ni Paulo nang makita akong nakaduster lang. Blooming ba? Halos hindi nga ako nakatulog kagabi. Alam ko kung bakit, ma'am. Sabay kindat ng binatang boy. Paulo, baka marinig ka ni sir mo sa taas. Sabat naman ang driver. Hayaan mo siya, Rico. At least siya marunong magpatawa. Habang tumatagal, hindi ko na napapansin na unti-unti na palang natutuon ang atensyon ko sa dalawa. Bawat gilaw nila ay napapansin ko. Ang matipunong braso ng driver habang nagbubuhat ng gamit. Kung paano tignan ni Paulo ang katawan ko kapag nakasando at short lang ako. Ilang araw pang kasama ko ang asawa ko. Pero paulit-ulit lang ang nangyayari. Lagi siyang may dahilan. Lagi siyang abala. At kapag nasa kama na kami, agad siyang sumusuko. At sa bawat gabi, lalo akong nagiging uhaw. Naisip ko, bakit parang mas hinahanap-hanap ko yung excitement na binibigay ng dalawang trabahador kaysa sa mismong asawa ko. Isang gabi, dumaan ako sa kusina para uminom ng tubig. Doon ko nadatnan si Paulo na nakaupo. May hawak siyang baso ng tubig. Ikaw lang mag-isa? Bungad ko. Opo, ma'am. Nagbabaka sakali talaga ako baka bumaba kayo eh. Nung magsalita ang binata, amoy ko na agad ang alak sa bibig nito. At bakit mo naman ako inaantay? Tsaka, di ba sabi ko bawal uminom kapag nandito ang sir niyo? Pasensya na ho, ma'am. Konti lang naman po yung nainom namin ni Kuya Rico. Tsaka, namiss ka po namin kainuman. At bago pa ako makasagot, biglang dumating si Rico mula sa likod. Hindi ko alam kung pinagplanuhan ba nila na antayin ako o baka nagkataon lang. Pareho silang nakatingin sa akin ng oras na yon. Doon ko lang napagtanto na ako na yata mismo ang nagbibigay ng dahilan sa kanila para magpatuloy. Ang bawat tingin at ang bawat biro ko sa kanila parang nagpapaanyaya na rin sa kanila. Hindi pa ba kayo matutulog? Anong oras na rin? Sabi ko. Hindi pa po, ma'am. Inaantay ka talaga naming bumaba eh. At ayan nga, bumaba nga kayo. Ang kulit niyo talaga. Ano bang hinihintay niyo sa akin? Tanong ko. Bago pa sumagot ang binata, sumabat na agad ang driver. Ma'am, baka giniginaw kayo. Baka may maitulong kami. Sabat nito. Hindi ako giniginaw, Rico. Actually, kabaliktaran. Feeling ko nga mainit ngayon eh. Pareho silang napatingin sa akin nang sabihin ko yun. At agad namula ang pisngi ko. Pero hindi ko na binawi ang sinabi ko. Maya-maya, umupo ako sa lamesa at nilapag ang baso. Tumitig ako kay Paulo, tapos kay Rico. Sabihin niyo nga sa akin, matagal niyo na bang iniisip to? Oo, ma'am. Simula nung unang pasok namin sa bahay niyo. Pero alam naming malabong mangyari yun. Paano kung sabihin kong
posibleng mangyari ang iniisip niyo. Natahimik silang pareho. Kita ko sa mga mukha nila yung halong gulat at pananabik. Sa puntong yun, walang salitang lumabas sa bibig nila. Namalayan ko na lang na unti-unting lumapit si Paulo. Umupo sa tabi ko at dahan-dahang humawak sa balikat ko. Napansin ko namang nakatayo si Rico sa malayo. Parang nag-aalangan pa rin. Tumingin ako sa kanya. Rico, ano, tititigan mo na lang kami? Halika na rito. Sabay na kayo. May pag-uusapan tayo. Nakangiti kong sabi. At unti-unti siyang lumapit at naupo sa kabilang tabi ko. Ngayon, magkatabi kaming tatlo sa maliit na mesa. At feeling ko ay parang lalagnatin ako sa dalawang trabahador. Alam niyo bang ilang gabi na akong hindi makatulog dahil sa inyo? Panimula ko. Kami rin, ma'am. Lagi namin pinag-uusapan kung hanggang biro lang ba tayo. Pues ngayong gabi, ayoko munang magbiro. Sabi ko. At anuman ang mangyari ngayong gabi. Sa atin lang to, ha? Walang makakarating sa asawa ko, okay? Dagdag ko pa. Sabay kaming natahimik nung oras na yon. Tila kahit lasing ay di sila makapaniwala sa mga sinasabi ko bilang amo nila. At napapikit na lang ako ng ilang segundo. Sa isip-isip ko, alam kong mali. Pero sa bawat gabing hindi ako makontento sa asawa ko, lalo akong hinihila ng bawal. At doon nagsimula ang gabing matagal ko nang pinag-iisipan. Noong gabing yon, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Habang tulog ang asawa ko sa itaas, ako naman ay nagpasya na sundin ang init ng damdamin na matagal ko nang kinikimkim kasama ang dalawang trabahador namin sa kusina. Ma'am, parang panaginip lang to. Sambit ng binatang boy habang di ko alam kung paano sisimulan ang gabing yun. Kung panaginip man, ayoko nang magising. Sagot ko naman ng nakangiti. Hinawakan ako ni Paulo sa kamay, habang si Rico naman ay nakatingin lang. Mukhang nag-aalangan pa rin pero punong-puno ng gigil ang mga mata. Rico, huwag kang matulala lang dyan. Kasama ka dito. Isipin mo na lang trabaho niyo to. At sa puntong yun, binuhat ako ng dalawang boy namin. Patungo sa malapit na sink ng lababo. Doon, halos mawala ako sa ulirat. Hinayaan kong pagsawaan nila ang katawan kong matagal kong iningatan para sa asawa ko. Pero ng oras na yun, tila naglaho lahat ng yun. Para akong naging bayarang babae na naging alipin ng mga sarili kong trabahador. Paglingon ko sa gilid sa malaking salamin sa kusina, nakikita ko ang sarili ko. Doon ko napagtanto. Nakita ko ang dumi kong babae. Matapos ang ilang sandali, sabay-sabay kaming napaupo habang hingal pa rin. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Masaya ka na ba ngayon, ma'am? Tanong ni Rico. Masaya, pero takot din. Kasi alam nating malito. Tumango sila at alam naming lahat na ito ay isang lihim na hindi pwedeng mabunyag. Kinabukasan, nagising ako sa tabi ng asawa ko na mahimbing pa rin natutulog. Nakatingin lang ako sa kanya. Iniisip kung paano ko nagawang maging maruming asawa kagabi. Sa kusina, nadatnan ko sina Paulo at Rico na tahimik lamang at parang walang nangyari. Pero nang magtagpo-tagpo ang mga mata namin, may lihim kaming ngiti at pagkakaunawaan. Good morning, ma'am. Kape po. Salamat, Paulo. Sabay ngiti ko. Akala ko noong gabing yun ay matatapos na ang lahat. Ang isang lihim na karanasan. Pero hindi pa pala. Dahil simula nung gabing yun, tila nagbukas ako ng pinto na hindi ko na muling maisasara.
Matapos ang unang gabi sa kusina kasama sina Paulo at Rico, nagising akong iba ang pakiramdam. Para bang may apoy na hindi mapatay. Tuwing makikita ko sila, bumabalik sa alaala ko ang nangyari. Isang araw, lumapit sa akin ang driver. Humihingi ng dagdag sahod. Nagulat ako at parang gusto kong mainis nung una. Ma'am, tungkol po ito sa sikreto natin. Baka kailangan namin ng dagdag sahod para walang magduda. Sabi nito. Napalunok ako. Parang binili nila ang katahimikan nila. At ako, walang nagawa kundi pumayag. Simula noon, bawat buwan may dagdag akong binibigay sa kanilang dalawa. Pinapakita ko sa asawa kong sumipag ang mga boy namin dahil mas mataas ang sahod. Pero ang totoo, binabayaran ko ang katahimikan at pagnanasa ko. Tuwing gabi na wala ang asawa ko, unti-unting nagiging normal sa akin ang magpatawag ng isa. O minsan ay sabay sila. Siguraduhin niyo lang na walang makakahalata ha. Sabi ko minsan sa kanila. Walang problema madam, basta wag ka lang magsasawa sa amin. Sabay ngiti nilang dalawa. At totoo nga, wala na akong kasawaan. Pero pansin kong kapalit nito, unti-unti ring nawawala ang pagkatao ko. At hindi ko akalaing darating ako sa puntong hahanap-hanapin ko na sila. Kapag ilang araw na hindi kami nagkakasama sa kwarto dahil kasama ko ang asawa ko, naiirita ako dahil parang may kulang. At kapag nariyan sila, pakiramdam ko ay wala na akong ibang mundo. Para akong nababaliw sa atensyon at init na hindi ko natagpuan sa asawa ko. Bakit ganito? Parang hindi ko na kayang mabuhay nang wala sila. Tanong ko sa sarili ko. Ngunit habang tumatagal, nagsimula na akong matakot. Dahil sa tuwing katabi ko ang asawa ko sa kama, pakiramdam ko ay ibang tao na ako. Ang halik niya, ang haplos niya, hindi na ako makontento. Sa halip, naiisip ko kung paano sabay akong pinaglaruan ng dalawang boy namin. Doon ko lang napansin kung gaano kalayo na ang narating ng kataksilan ko. Dati, masaya na ako sa simpleng yakap ng asawa ko. Ngayon, bakit parang wala na itong halaga? Bakit parang sila na ang hinahanap ko? Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang aming kasunduan. Tuloy pa rin ang dagdag sahod kapalit ng mga lihim. Pero habang tumatagal, unti-unti na akong kinakain ng konsensya. Oo, kontento ang katawan ko. Pero ang puso at isipan ko, unti-unti nang bumibigat. At ngayon, habang sinusulat ko po ang liham na ito, may tanong akong hindi ko masagot-sagot. Paano ko ba maibabalik ang dating ako? Paano ko maaalis ang sarili ko sa pintong o sa pintong ako mismo ang nagbukas? Isang mundong puno ng alab, pero wala ng takas. Sana po ay mabigyan niyo ako ng payo. Handa po akong magbago bilang asawa at amo. Hanggang dito na lamang po, lubos na umaasa, Mariel. At dito na po nagtatapos ang kwento natin. Atin pong payuhan ang ating story sender sa kanyang suliranin. At abangan po ang susunod pang mga confession. Dito lang sa Miss Callie.